guys! Welcome back to our Small Talk. Kaming tatlo, plus ikaw. So, we're your host for tonight. I'm Pichi. I'm Joyce. I'm Mitzi. So, ayun na nga. Our topic for today is Toxic Filipino Traits. So, konting intro lang. Meron kasing nag-suggest sa atin na isang viewer, friend of ours. na ito yung topic natin. Kasi feeling nila sobrang daming makaka-relate makaka-relate ng topic na to. So, Yeah. pag-usapan natin kung ano-ano nga yung mga toxic Filipino traits na napapansin natin. So, ano nga ba yung mga toxic Filipino traits na madalas na na-encounter natin or parang nagagawa or na-adapt natin? Since nasa abroad tayo, ba't kaya hindi natin pag-usapan yung pag sinasabi nila, uy, nasa abroad yan, mayaman yan, no? Yeah. Nasa abroad yun, tumatay ng pera. Shit! Nagpupulot yan ng pera pag nasa abroad. Uy, pautang di ba nasa abroad ko? Alam mo yung nakakatakot. Ano? Yung biglang di kayo close, tapos Biglang sa age, sabi, Biglang close. hi, kamusta? Yung nakakatakot yung word na kamusta pag nasa abroad. Meron parang yung bigla na lang mag-chat sa'yo na ang tagal mo na siyang hindi nakakausap. Like ilang years na kayo hindi Oo. nag-uusap. Tapos biglang makikita mo yung yung pangalan niya sa messenger mo. Tapos nakita mo, kamusta? Tapos hindi chat. Hindi, delivered lang. Grabe! Hindi. Guys, guys. Gawain mo yun. Nagre-reply ako. Ako hindi. din nagre-reply. Shit! Kasi tamad ako. Okay. Pero hindi naman no? Ang hirap din kaya ng buhay natin dito. Like, Totoo. hindi naman tayo mayaman. Like, Alam mo, pinakain nung natin una, dito. akala ko, syempre kasi di ba sa social media, parang sobrang ni-romanticize yung yung buhay dito sa abroad. Abroad. Pero pag nandito ka na, Hindi yung parang, siguro nung bata tayo naisip natin, kung nasa abroad yung magulang na ito, mayaman to, kaya na ito bilhin lahat. Pero pag ikaw pala yung nasa point na yun, na ikaw na yung nandito, Nasa abroad. sarap naman talaga dito sa abroad, di ba? kasi Gano'n ka sarap dito. hindi kasi abot kamay mo yung Totoo. mga, Pero or depende lang din siguro sa status ng work mo or kung ano yung job na ginagawa mo. Pero yun nga, mas madali ang buhay dito compare sa Pinas. Convenient. I mean, dito sa UAE, like sa transpo, hindi masyadong hassle. Hindi stress. Hindi naghahabag ka ng jeep. Tsaka ng bus. Sa Bumaba. tapos hindi yung isisiksik mo yung sarili mo sa LRT. Yung ganito dos. yung isang pisngi lang ng part mo yung Pero ayun na nga, connect natin siya dun sa Filipino toxic mentality or traits. Akala nung mga Like yung mga kapitbahay mo, pag umuwi ka, syempre di ba magbabakasyon tayo. Babakasyon tayo once, so akala nila, umuwi si ganito. Wala man lang binigay na pasalubong. Tamil ambag ka ba sa buhay ko? Joke lang. Lalo kapag Pasko, uy, kayo ni ng kayo ng Mitzi, punta ka kayo ni ng Mitzi. magaling abroad din. Meron yan. Pero tawag dito, kahit naman, ako personally, kahit naman ako dati, ganun yung Ako yung din, mentality kahit ko. naman din ako. Na, uy, nasa abroad yan. Syempre. Madaming pera yan. Totoo din. Pero yung hindi alam ng nakararami, dun sa paghihirap na okay, sige, sabihin na nating mas better yung situation financially ng mga nasa abroad compare sa nasa Pilipinas. Pero hindi alam nila kung gaano kadaming sacrifices yung, Yung mga kailangan. Yung behind the scenes na lang natin. Behind the scenes, homesick pa lang Diyos ko. tsaka yung mga ang dami mong mamimiss na special occasions na hindi mo kaya, hindi mo na siya mapupuntahan Totoo. unlike pag nasa Pinas ka. Tsaka yung sa work dito, ibang-iba. sa Sobrang work sa iba, Pilipinas. ibang-iba. Lalo sa mga amo. Totoo. Ano mo yun? Anyhow, so balik tayo dun sa balik tayo dun sa toxic Filipino trait kasi yun talaga yung topic natin, hindi yung panghirap ng OFW. Doon nagiging emotional tayo Kasi pagdating ganung mga sa- topic, no? Ito pa isa sa mga toxic traits ng Filipino, yung pag family gathering, yung mga usapan, like yung mga relatives mo, may reunion or Christmas, Uy, parang New Year. tumataga ka. Shit! Parang ako na asawa. Oh my God!
I'm so pressured. Pwede mo nga yun sa akin, parang tumataba ako. Ay, tumataba ka, Ay, parang girl. tumapangit ka, girl. No? Dapat gano'n yung mga... Iitin ka, ganito. Ano, kailan ka magpapakasal? Ilang taon ka na, di ba? Totoo. Si ganito, nagpakasal na, kailan ka magpapakasal, kababata mo yun. Parang nung nag-aaral tayo, sabi Ikaw, ng kailan ka magulang natin, mamamatay? Sorry, sorry. Hindi ka ba nagpapakasal? Si ganito, nagpakasal na. Pero nung nag-aaral naman tayo, no? Yung Bawal ka nung ganito. Bawal ka mag-asawa. Bawal ka mag-asawa. Tapos ngayong gantong edad, Baka mabuntis ka agad. hindi ka makatapos. Tapos ngayong gantong edad tayo, tapos di tayo nag-aasawa. Tatanungin kung kailan mag-aasawa. Ang tagal-tagal mo na ng boyfriend mo, hindi pa rin kayo nagpapakasal. Ay nako, very toxic. Ay nako. Anyways, all naman sa mga parents, ginagawang retirement plan yung mga anak. Kailangan kong mag-anak kasi pag tumanda ako, wala akong kasama. Alam mo, kaya Sa generation natin, yung parents na ginagawang retirement plan yung anak. Ngayon tuloy, ako, ayokong mag-asawa. Ayoko mag-family ng Hindi pa financially Oo, stable. hindi pa financially stable. Parang isa tuloy siya sa nagiging Naging impact. ko. Naging Kasi impact. ayoko talagang maranasan ng magiging Anak. ko yung gano'n. Punta sa kanila yung Responsibilidad na. or obligasyon. Pero disclaimer, hindi naman lahat ng family ganito. Syempre, meron pa rin naman family na super supportive sila at saka, kumbaga pinaghandaan nila yung future ng mga anak nila. Pero sabi nga natin, hindi naman lahat ng family sa Pilipinas fortunate or may generational wealth. Yung favorite namin, may generational wealth. So, naman, in fairness naman sa mga anak, hindi nga natin, di ba, responsibility na tumulong, pero mga bata, since Filipino tayo, Oo. nakasanayan nating Mag-give. tumulong Give back mag-give ba? back. sa Oo. parents natin. And yung mga taong yun, Tsaka masarap sa feeling. Oo, magbigay. yung mga sinasabi lang namin, yung mga magulang ba na parang, responsibilidad nyo na ako. Or hindi naman obligasyon ng bata or bilang Hindi niya magulang, naman hindi naman gustong- mapanganak sa mundo. Sa generation natin, mga takot mag-asawa. Oo, takot pansin pa ko lang magpamilya. ah. Hira na Pansin lang ko. din talaga yung nag-aasawa ng maaga. Tayo, since tayo mag-friends na lang, di ba? Hindi pa tayo lahat ready mag-asawa or Ang dami natin kinoconsider. Tsaka kaya nauuso ngayon yung dinks na sinasabi. Alam niyo ba yun, guys? Double income, no kids. Ay. Yun yung mga parang mag-asawa, pero hindi pa nila, choice nila na hindi magkaanak. utang na loob. Hindi nakamatayang utang. Ano yun? Hindi mamatay-matay na utang na loob. Kasi ano naman talaga, di ba, sa atin yung culture natin, ang utang na loob yung pinaka mahirap ibalik. Oo. Kesa sa utang sa pera, utang sa kung ano-ano man. Okay lang naman yun, yung utang na loob. Pero wag mong sumbat. Kasi alam naman din ng tao yun na Oo. may utang na loob siya sa'yo. Alam din ng tao na tinulungan mo siya. Pero to the point na Pero kasi kung susumbat mo, tutulong ka, wag kang tas nang mangingi ka kapalit. ng ng utang na loob. Ay, So parang hindi siya bukal sa Yun na nga, magbibigay ka Sa tapos puso mo, oo. hinihintay mo pala may kapalit or dapat equally din yung ibigay mo. May mga ganong kasing tao, di ba? Since sa generation natin, puso yung pag-chismis. Oo, isa nga yan sa mga ano. Yung, uy, tingnan mo to. Parang, may mga, sign na din na, pag may ganito, shit. Alam mo na. Alam mo dito din sa abroad, number one Moso yung mga Pilipino. Oo, Oo, number totoo. one talaga ang Filipino sa mga chismis. Kahit nga yung ibang lahi natatawa ko kasi alam na nila yung marites na word. Ay, true. Oo, yung Sa mga office office namin, hindi mga pa office naman. mates ko parang Sana all lang. I know marites. Oh, paano mo nalaman yung marites? Meron din daw kasi silang mga Filipino friends Na na natutunan tinuturuan sila. So, ibig sabihin, very widely known, hindi lang sa Pilipinas siya. Kahit yung tipong wala naman na Sense. dapat tayong pakialam doon, papag-usapan. Pero dahil gusto mong makisali at gusto mong bida ka, Hindi na. Oo. Gusto mo maging si Jolly. mga naniniwala sa fake news. Yan. Lalo na sa social media, sobrang dami pa namang fake news na, di ba, anywhere share. Kasi 'di ba yung age ng social media ngayon, sobrang Sobrang techy na din ng mga tao. Oo, at saka yung information ba, hindi na nila double check. Kung accurate ba? Legit, kung accurate at saka Naalala ko yung tatay ko, may Mm. sinabi siya na isang
artista, patay na daw. Sinerch mo. Sabi ko, hindi pa patay. Ano na nga, parang okay na yung kalagayan niya. Pinatay na daw. Kasi napanood niya lang sa YouTube. May mga ganon. For the cloud. Yung tatay ko pa naman, hindi siya peke na tao. So parang... So kung ano yung syempre napapanood niya sa balita, alam niyang legit yun. Yun na kagad. Pero yung mga, di ba sa YouTube kasi ang dami ng mga channel na parang news din, pero hindi naman talaga Totoo. legit na. Hindi legit na news. For- Nakakalungkot for the lang yung social media kasi kumbaga yung totoong media na tagapaghatid ng news natatabunan na ng mga vloggers, Smart shaming. smart Body shaming. shaming. Or Smart whatever shaming. shaming na sinasabi. Smart shaming yun yung parang pag merong halimbawa may nakakaalam tapos Know it all. sasabihin sa inyo, guys, ganito yan. Tapos biglang sasabihin, di wow, ikaw na. Oh, Yun yung smart word shaming. na, edi wow. Yung edi wow Parang, na word. imbis na parang dapat may matutunan ka dun sa sasabihin, ikaw na, di wow. Smart shaming, meaning, sinishame mo yung pagiging smart ng isang tao, or parang pagiging... Kasi close-minded ka. close-minded ka, parang ganun. Ayaw mo nalalamangan. Oo. Di ba kasi parang nauso yun, di wow. Parang pag wala ka lang Oo, pag wala ka nang masabi. masabi, bawa, may isang issue kang nabasa, tapos parang chinismis mo, or parang Sinabi. nagsabi ka ng parang medyo judgmental na word, tapos may biglang sumagot sa'yo na hindi ganito yan. Gusto siya kasi bakit hindi mo hayaan yung tao mag-explain? Kung hindi mo alam, shut up ka. Oo, yun kasi marami kasing mga Anyway, may matututunan ka naman oo, may mga tao kasi close-minded ka na ayaw mong malamangan or ayaw mong masabawan. Yun na, ganun yung mga ibang tao eh. Parang wow. walang breathing. Oo, Walang may pride. Pinoy pride. Pinoy pride, hindi ba yun yung For example, may isang Filipino na nire-represent niya yung isang country. For example, US, nire-represent niya yun. Tapos dahil may siya, may Dugo. dugong Pinoy. Kahit na kahit yan? parang 1% na lang yung dugo Oo. niya. 0.5% 0.5%. na lang yung dugo niya. Sabi na lang yun. Filipino pride. Filipino yan. Ah. Filipino pride. Yun ba yun? Okay. Pa, ganun yung mga Pilipino. Oo, maraming ganun nga Ganun na sila. Pilipino. Parang, tapos magagalit pa kapag ang totoo naman, yung Pilipino naman talaga na yun, parang lola na lang nila. Oo, totoo. Lola na lang Parang nila si yung Bruno Pilipino. Oo, parang kanununuan na lang yung Filipino. Pero yun naman, kaya nagre-represent siguro sa ibang bansa kasi dun sila lumaki, or parang yung parents nila nandun. Tsaka baka yun yung nag-support sa kanila. Oo, tama. Dun sila nakakuha ng support. Yeah, kaya Tapos magagalit sila. Tapos kapag nanalo, biglang, Proud na proud. parang kukunin, gusto Ngayon, ng credits. na ma-credits. Ay, parang sila. alam ko yung news na yan, girl. Uy, hindi ko Oh alam. my God, okay. Hindi naman, in general. In general, tama. Meron tayong pinaka-main issue na parang sa kanila, baliwala lang. Pero nakaka-bother siya. Yung pag-stigmatize ng mental health. Diba? Parang, Oo, yung parang uy, itulog mo. Oo, nag-iinarte lang yun eh. Nag-iinarte lang tama. yan, totoo. Di yun, anong depressed? Wala namang Walang depressed, ganun. walang word na Tama. depressed. Pero, actually, nararanasan siya ng mga tao eh. At saka parang yung kapag, for example, di ba may mga nagpa-panic attack, gano'n. Oo, Kasi oo. totoo naman yung existent naman kasi talaga. Tapos Oo. biglang sasabihin ng mga tao, baliw dyan eh. Oo. Parang ganun, di ba? Ayun pala, yung mental health, parang ang isip na agad ng mga baliw. Yung stigma ng mga tao, baliw na. Tsaka yung pag-iinarte lang na hindi totoo, gawa-gawa lang yan. Yun, ayoko yung totoo word na nag-iinarte. Pero, iba-iba kasi tayo ng pain tolerance, diba? Tsaka iba-iba tayo ng isip kung paano natin tinitake yung mga Or sinasabi hinahandle. or hinahandle yung mga situation. Minsan sa'yo siguro, kaya mo yun. Pero yung iba, na sobrang, may mga tao kasi sensitive. Lalo kung wala silang masabihan. O yun, kung wala silang masabihan, tapos Wala parang silang support system. kinikip mo lang all by yourself yung mga problema mo. Siyempre, minsan, nakakabaliw nga naman talaga yun. Kung wala kang pagsasabihan, hindi na nila kaya. Siyempre, yung iba, parang sasabihin, hindi ko na kaya. Parang gusto ko na lang mamatay. May mga ganun Tapos ang na isipin pa nakarating. ng mga tao, nag-iinarte lang yun. Oo. Nai-invalidate yung feelings nila. Kaya, uy guys, we support mental health awareness. Yeah, please support. Kasi not everyone can understand mental health issues. Totoo. So, Hindi that's lahat parang
aware sa ganun. At saka Check each open. other. Open yan sa ganun. Pero totoo yun. Naniniwala It's ako existent. doon. Yeah. Sinasabi nila, yung mga bata kasi ngayon, hindi na katulad ng mga bata dati. Oo, O parang- katulad natin na pag sinabihan ng magulang, wala lang. Eh, syempre, generation, Oo, nagbabago. nagbabago. Yan. Nagbabago ang generation. Nagbabago yung environment. Totoo. Social media pa lang. Sige. Pa-stress ka na, di ba? May stress ka talaga sa social media. Sobrang dami ng Tapos kung wala ka pang mapagsabihan, Yan din, talagang- sorry. Yan din actually yung sinasabi ko sa sa isang friend ko na yung pwede sa atin noon, yung natotolerate natin noon at okay pa tayo noon, hindi na okay sa mga bata ngayon, sa generation ngayon. Kasi Iba na iba-iba talaga. Sinasabi pa nila, iba daw yung pagpapalaki ng magulang. Oo. Hindi din na, okay, may point, pero hindi naman lahat sa magulang isisisi, di ba? Kasi minsan yung bata din naman nasa bata din yun. Kaya let's be kind always. Yeah. Kasi hindi natin alam ano yung pinagdadaanan ng tao. Totoo. Yeah, kahit okay, pero minsan talaga may mga traits din naman tayong na-adapt, di ba? Kahit ako, ang dami kong na-adapt na toxic. Inaamin ko naman. Hindi yung crab mentality, guys. Ano sa tingin mo? ito talaga, dito nawawala sa society natin, yung crab mentality. Alam mo, may i-share ako dyan. Actually dito, nung una ako dumating dito sa UAE, akala ko kasi, ay shit, dami yung mga Pilipino dito. Ang dami ko siguro pwedeng hinga ng tulong, yung mga ganon. Tapos, Nagulat ka? Nagulat ako na first job ko na may mga Pilipino. Marirealize mo talaga kapag nandito ka na sa ibang bansa minsan. Actually, hindi minsan, madalas na yung kung sino pa yung mga Pilipino. Hindi ka nila Siya pa yung, Tapos siya pa minsan- yung mang downside. Totoo yun. Yung ibang lahi, minsan sila pa tutulong sa'yo eh. Totoo. Sa work, hindi sila madamot. Tulungan ka nila, hindi ka mukha ng Kung iba. Nasisiraan ko. Kung sino pa yung kapwa Pilipino. Kabayan. Kabayan. Yung kabayan terms. Meron akong story Share. time. Okay, Oo. go. May tinawagan akong isang company. Parang may pa-follow up lang ako sa kanila. Ganun. Siyempre, English, di ba? Yung rinig ko na ano siya. Yung accent. Accent. Accent Yeah, kabayan. kabayan. Kabayan accent. Oo, pero alam mo yung hindi talaga siya... Hindi siya nagtatagalog kasi Hindi siya nagpapigil English na talaga. mag-English. Oo, kasi usually naman yung mga kabayan dito, kapag alam mong kabayan, di ba? Tagalog ka. Oo, mas madali lang yung transaction. Mm. Hindi siya talaga nagtagalog. So, ang ginawa ko, hindi rin ako nagtagalog. Hindi ka nagpatalo, girl? Oo. Ay, That is very Filipino toxic traits. trait. Pero totoo, like, ito sa abroad, di ba? Usually, pag naghahanap ka ng work, so, HR mag-i-interview sa'yo. Tapos pag nag-interview sa'yo, HR na kabayan. Mas Uy, perfectionist grabe! ba? Mas perfectionist Oh my ba? God, Di ba? talaga, Pag oo. kabayan nag-interview sa'yo, siya English, perfect English, bawal Oo, kang bawal. magkamali. Dapat, Nag-judge ka na. Dapat Yun. maganda. Correct grammar. Oo, tamang grammar. Perfect grammar. Dapat ganun. Accent. Pero alam mo, kapag ibang lahi yung... Wala man silang nag- pakialam. Oo, wala. Like, girl. itatanong lang nila yung, experience mo sa Pinas. As long as na Kwento sagot mo mo lang. yung As, test. yeah, as long as nasagot mo at naiintindihan nila. Nila. Kaganto lang sila. Pero kapag nataon ka sa kapwa mo, Wala. grabe. Bagsak Wala. ka lang. Hindi ka napasok sa company na Like sa Pinas, di ba? Sobrang hirap mag-apply sa Pinas ng work. Dito hindi naman eh. Oo. Lalo sa mga interview. Kasi medyo considerate yung mga ibang lahi. Pag sila nag-interview, pero pag yung mga kabayan nag-interview, sorry pero yun talaga yung reality eh. Pag nag-abroad ka, tapos HR nyo is kabayan, tapos mali-mali ka mag-English. From head to toe, ginag ka na. Di ba? May Parang possibility na yun, baka hindi hindi ka na makuha. Isa pa akong story time. Sa crab mentality, sorry, kasi, pag OFW ka, tapos ganito yung topic. Yung parang Filipino na magda-down sa'yo, medyo Sensitive siya, siya, maraming, pero totoo. Makakarelate. maraming makaka-relate. So, may isa akong friend na kakapunta niya lang dito sa Dubai, like,
2 months ago from the Philippines. Nag-a-apply siya ng work. Maganda yung work niya sa Pinas, like managerial positions na gano'n. Tapos, nag-a-ask daw siya sa mga kabayan dito na makakahanap ba siya dito ng mga Work. ng work na, for example, like 5 digits na Sahod. na sahod, 5 to 6 digits na sahod. Tapos parang dina-downplay daw siya ng mga kabayan na, ay naku, kapag umpisa dito sa sa Dubai, dapat starting mo ganito lang. Parang meron na agad silang Range. Although normally, Totoo yun. totoo naman Totoo na naman ganun. yun. Pero kasi, Depende. pa din yun sa, 'di ba, sa capacity tsaka capability ng tao. Tsaka sa experience. Dito kasi experience ang tinitignan eh. Oo. Tapos, hindi siya nagpatalo. Parang hindi siya nagpadaig dun sa mga, sa mga sinasabi ng ibang kabayan, ganyan. Tapos, hindi pa siya tinutulungan, ganyan. Tapos, alam mo, nakuha siya sa isa sa mga top companies dito sa Dubai. And, syempre ako, as a friend, proud Very ako, proud. proud ako para sa kanya. Tapos parang, huyo yung mga nagsabi sa kanya. Ngayon parang, tinatry na siyang i-reach out. Uy, dito ka na pala. Dito ka na pala sa Tapos ganito. ngayong okay na yung isa, sasabihin, doon ka magpapatulong, di ba? Ganun kasi, no? Pag wala ka pa talagang napapatunayan, parang, Wala ka sa kanila. Wala. Pero pag, meron ka ng ganito, ganyan, Sa kanila maalala. totoo. Makikilala. Which pwede natin makonect dun sa kamag-anak kapitbahay na walang ambag nung umalis tayo. Tapos Oo, pero kapag umuwi na tayo. pauwi ka na, naghahanap ng pasalubong. biglang meron na agad. Na hindi naman natin obligasyon magdala ng pasalubong. Oy, pero don't get us wrong Siyempre kami, Oo. as OFW, lagi kaming, meron pa rin naman Pasalubong. kaming, dala para sa mga ibang tao. I mean, para sa aming family. Tsaka masarap sa feeling. Na nagbibigay, Oo. di ba? Like ako, lagi namang may dala. Yung maleta mo, punong-puno. Baka naman, Yung hindi maleta kami mo, hindi madamot, damit guys, yung laman. Oo, chocolates. Oo. Kung ano-anong pabango, lotion. Ito na lang, siguro, para lang dun sa mga Taong- hindi naman, yung sa mga taong ang tagal mo nang hindi nakausap, sabay may hahanapin sa'yo. Tapos pag binigyan mo pa, sasabihin, Ay, ito lang! Ay, Ito lang. ito lang! Nasaan ko doon? Wala na. Tapos, binigyan mo na siya ng something, maghahanap Hindi siya pa ng cash. thankful. Kasi Ay, cash. cash? Ah. Grabe naman. Ninong Mitzi, baka naman. Wala. Guys, how about Filipino time? Ayun Ay, pala, Pilipino tayo. Diba? Kahit saan magpunta, alam na nila yung mga Pilipino tayo. Kahit saan ka magpunta, usapan natin. Pero babangon ka pala. Oo. Tapos ang nakakatawa pa, Parang may kilala akong ganyan. sino? Parang Yung kitaan ganitong oras. May kilala tapos din ako. mga on the way saan sa CR. sabi Mga niya, ganun. ganda ganito pa, nasan ka na? Eto, malapit na ako, nakikita ko na. Oo. Pero, Hi, kung sino ka man, kilala mo na yun. yung, naalala na yun? Sino ba naiisip May ko? naisip ako. May naisip ako, nag-walk. May kasama akong nag-walking. Tapos yung isang friend ko, naghihintay sa metro. Sabi namin, malapit na kami, malapit na. Pero mga 45 minutes bago kami dumating. Oo, alam ko yan. Sino kaya? Tanda mo. Wala. Tapos siya pa yung nanlibre sa amin ng choy. Ay, oh my God, ako ba yun? Yung nag-walking kami, may isa kaming friend, galing siya sa work. Tapos tinawagan ko, sabi ko, saan ka na? Tapos sabi niya, ito malapit na ako sa metro, yung metro na Gaabang malapit ka, sa girl, bahay. sa met. Tapos sabi na, sige kami din, daanan ka namin. Pero yung metro talaga malayo pa. Malayo pa Oo. tayo nun, no? No. Ay, oo, naalala ko na. Yung Ang tagal ko nag-antay. Oh Tumatakbo my na tayo. God. Tumatakbo na tayo kasi kanina pa siya. Oo, naalala. Tapos pagdating natin, nilibre niya pa tayo Oo, nilibre niya pa kami ng chai. sa metro. Tapos sabay kami umuwi. Wala siyang choice eh. Kaya kapag magkikita kami, kasi ako lagi yung late na umuuwi eh. Kasi kapag magkikita kami sa kung saan man, sasabihin ko sa kanila, nandito na ako sa station na to. Kahit talaga, Oh my wala God! pa ako doon. Kasi alam ko nasa bahay pa sila. Meron pa akong Oo, naalala naalala sa ganyang scenario. Dubai Run. Dubai Run. Ang aga natin gumising. Parang ang Dubai Run natin, 5:30. 5:30. Dapat Hindi ako nandun na kami natatamaan, sa hindi ako isang natatamaan. location. So kami, Ang aga natin. Alas kasama tayo sa bahay. Alas 2 gising na tayo. Ano? Tapos alis na kasi mga
ilang minutes din ng biyahe natin Oo. from bahay, 30 minutes. 30 minutes. Pero yung kilala namin, sobrang lapit lang naman sa meeting place ng... Actually, halfway lang eh. Hindi kita Oo. Tapos dalawa kasing route yun, isang 10 kilometer tsaka isang 5 kilometer. Magkahiwalay siya. Nandun na kami sa starting point ng 10 kilometer. Tapos kasama pa namin yung office mate ko, di ba? Tapos naghintay kami, so tawag kami. Nandito na kami, sabi niya, wait lang, hindi mo pa ako. Wait lang, hindi pa ako naka-ice. 5:30 yung usapan, pero alam ka, is parang kakagising. Oo, ilang oras na tayong naghintay. Kakaayos pa lang siya. Tapos nagsara na yung starting point ng 10 kilometer, di ba? So, na hindi na pwedeng pumasok nung dumating siya. So, ang nangyari, napunta siya sa 5 kilometer, nahiwalay siya sa amin. Nagkita kami after ng run, so naghintay siya nung matagal. Oo. Yun yung point. Lesson learned, Yeah, guys. lesson learned. Filipino time is a must. Yes. No! Isa must? Lesson learned, guys! May iwan na mawawala. Dapat be on time. Yes. Yun yun. Kasi may epic ka. Mm. Guys, may Dubai run ulit sa October. Ay, may a-add ako dun sa pagiging chismoso. Ay, chismoso ba yung topic na yun? Yung parang may kamag-anak tayong lagi tayong pinagko-compare sa Ay, iba. ayoko din nun. Yung kinukumpara ka sa iba. Oo, yung ano ba? parang... Kakaiba tayong personality. Kukumpara mo ako dito. Oo, Ay, yung dito ka parang... na, di May ba? bagay ng ability. Ayoko din nun. Kukumpare ka. Like, Yung Ayoko si din ng ano, ganun. guys, yung... Uy, Mitzi, si anak ni ganito, may ano na May bahay bahay at na. lupa o na. tapos, meron akong Tapos ikaw, May kuko na ano nang, connect. ano mo? Nagawa ko sa Oo, buhay. nagawa mo sa Ayoko din ng ganun. Wala, nabubuhay lang. Bakit? Bawal bang mabuhay Kumakain 3 beses sa isang araw. Oo. Ito, Nag-walking. bumangon ako sa umaga. So, guys, Nagkape. stop comparing each Oo. other. Kasi magkakaiba tayo ng... May kanya-kanya tayo. Tsaka nung Ang sa start buhay. and finish. Yeah. Yes! Hindi tayo pare-pareho ng timeline. Yes. Like sila siguro. Uy, ano review? Oo. Playing games. In here. So yun, yung iba, syempre yung iba maaga nag-start or yung iba talaga sinuwerte, May masipag. generational wealth. Yeah. Well, Wealth. Kaya nabibili nila kasi naisip niyo, bakit kaya, like tayo nasa abroad tayo, di ba? Minsan makikita natin yung mga tao sa Pinas, bakit sila nakakabili ng car? Naisip niyo yun. Kasi sila may disiplina. Tapos, bakit sila nakakapag-travel sa iba't ibang bansa samantalang kami na nandito sa abroad, weekends nasa bahay natutulog at nanonood. Tsaka nakakapag-travel, girl. Tayo, bakit tayo mapag-travel? baka kasi may kanya-kanya tayong priority in life. Tama. Kaya ganun. Iba-iba talaga. Kaya don't compare. Baka kasi siya, yun yung priority niya, yung pag-travel. Priority ko matulog. Yeah, yun. Sa bagay. Iba-iba nga naman Yung talaga. priority ng isa, syempre pagtulong sa family. Kaya hindi nila nabibili yung mga gusto nila. Ayun, gusto ko i-add yung pagtulong sa family. Yung tayo OFW, di ba? Halimbawa, darating din naman yung time na mag-fall for good. Siyempre, yung hindi naman lahat ng tao or lahat ng nag-abroad, may ipon. Kasi yung iba, may ibang pinagkagastosan like tumulong sa family, nagpaaral, May kukonek ako dyan. Okay. yung mga ganong bagay. Tapos, syempre yung iba na wala namang obligasyon sa pamilya, yun yung mga nakakaipon, nakakapagpatayo ng ganito, ganyan. Tapos, i-compare nila, sasabihin, sino mo, umuwi to, pero wala namang nagawa sa ilang taon niya sa abroad. Tapos, tingnan mo ngayon yung trabaho niya dati, nasa abroad yun. Di ba may mga ganon? Yeah, pero may mga Pilipino din na umuwi nang walang pera, walang ipon, walang naipon dahil. Isa sa mga Nakakatakot. Hindi, isa sa mga reason ba't ganon or financial planning. Di ba yung mga Filipino, ano sila? Like tayo. Hindi tayo ganon ka Literate sa financial planning. Yun nga, kung naalala nyo, yung kasama natin dati Sa sa bahay, Yun yung sinabi. yun yung sinabi niya sa mga Filipino. Yung Kasi- mga Filipino daw, hindi financial literacy. Alam ko Add ako dyan, Diba? girl. Alam mo kung bakit? Kasi kaka-deserve natin to. Yeah, yun pa pala. Isa Baka- yun sa, Toxic Filipino Filipino toxic. trait. Deserve natin to. Kailangan Deserve natin to. natin. Like, punta ng mall sale. Meron akong kakilala na na ibang lahi, nag-work siya sa bank dito sa UAE. And ang sabi niya sa akin, nag-o-offer siya ng mga financial products like loans,
personal finance, auto loans, ganun. Tapos, isa daw sa top 1 customer nila is mga Filipinos na laging naglo-loan. Although, syempre, not to judge sa mga naglo-loan. Kasi, syempre, di ba may kanya-kanya naman tayong pangangailangan. Pero, minsan daw, pag tinanong nila kung bakit maglo-loan, para lang, usually para sa leisure or Ay, parang, true. oo. Yun Oh naman. my God. Parang, Ang pangit naman. Ay, may mga gumagawa talaga nun. Pero, yun Kasi nga, pag deserve nasa ko. abroad ka, loan yung pinaka... Isa sa tutulong din Oo. talaga. Malaking tulong din siya. Oo, like parang may obligasyon. Kasi kanya-kanya naman tayo ng thinking eh. For me, maglo-loan ka, para... Malaking tulong siya kung gagamitin mo siya Sa tama. Like tayo dito sa abroad, di ba? Sobrang dali natin nakukuha lahat ng bagay. Like may credit cards, madaming sales, sobrang mura. Tapos, yung sahod natin, parang hindi na natin napokontrol. Since kung halimbawa may loan ka, mauobliga kang magbayad. Tapos, pero dapat yung loan na paglo-loanan mo, may kapupuntahan. Or, Oo. Hindi yung maglo-loan. Investment. Hindi yung maglo-loan ka dahil mag-apply ka ng Papakasal. Shenzhen visa. eh, para sa Shenzhen. Maglo-loan kasi magka-travel. Di ba sabi nila kapag daw dapat maglo-loan ka, dapat i-invest mo siya sa bagay na may balik sa'yo. Meron pang isang nakakatakot, yung pag-for good ka. Although meron naman silang backup plan yung nag-for good. Since nasanay ka sa buhay sa abroad, bumalik ka. Pero siguro let's tackle that further Next, kapag kapag Cut. OFW. I-relate ko lang siya dun sa kapag OFW ka, marami kang pera. Kawawa yung magulang na nakakandakuba dito magtrabaho. Ay, totoo. Tapos yung Naglulos tayo sa family nila sa Pinas naglulos. Pinas, oo. Hindi inaano yung Laging Starbucks. Mami, Hello. pahingi naman ganito. Oh, Mami, that's bibili ako sad. ng, Daddy, bili mo naman ako ng ganito, ganyan. Hindi nila alam yung parents nila dito, no? Oo. Kinakain lang itlog. Totoo. Tapos kita niyo yung mga nakakasabay natin sa Food court Oo, na oo, mga oo. medyo old age. old age na mag-isa lang silang kumakain. Tapos minsan ka-video Ka-video ka ata. Family nila. Diba? Tsaka yung mga, makikita din naman natin yung mga ibang nag-work, medyo may edad na napipilitan silang magtrabaho talaga dito kasi may sinusuportahan pa sila sa Totoo. Nakakalungkot lang din kasi yung dapat mga ganong edad na medyo nagpapahinga na sila. Nagre-retire Enjoy. na. Kaya sana yung mga family ng OFW sa Pinas, ma-appreciate niya sila. Because sabi nga nila OFW are our modern heroes. Kasi hindi naman lagi masarap buhay ng mga tao sa abroad. Yung sinabi mo nga, yung mga sacrifices ng OFW. Kasi yun behind the scenes, hindi na nakikita kasi ng mga tao yun. Yung pag-iyak mo minsan kasi mag-isa ka na. Yung sa metro, bigla ka na lang may iyak. Uy, pero totoo yan Share ko lang kasi nung nung dumating ako dito, siguro mga 6 months, Nakaka-homesick. Sobrang iyak lang ako ng nakaka-homesick. iyak. Kasi For the straight 6 lalo na ang mahirap dito pag nagkasakit ka. Tas wala kang kasama. OMG. Kaya sobrang dapat ingatan mo yung health mo. Lalo na Tapos kung hindi mag-isa nila ka. alam. Oo. Sa Kasi Pinas. Kasi ayaw mong mag-alala Mag-worry. sila, di ba? yung may sakit ka na kailangan mo pang magluto ng pagkain. Yung may sakit ka na kailangan pa magluto ng nilaga. Kasi kailangan mo ng sabaw. Oh. Tapos kailangan pumunta ng ospital mag-isa. Maswerte na tayong tatlo eh. I mean, tayong tatlo magkakasama tayo. Or may mga nakasama tayo dito. Like ako, may nakasama din akong family dito. Nung mga panahong may sakit ako, ganun. Na tumulong, hindi yung nag-iisa ka. What if na lang yung mga ibang solo talaga dito sa abroad? Merong mga ganon. Yung mga solo talaga dito sa abroad. Yung minsan, meron pa yung mawawalan ka ng work, bigla kang nawalan ng work. Diba? Tapos akala ng mga tao sa Pinas, Okay okay ka, tapos pag-uwi, judge ka pa nila na bakit walang binigay, hindi nila alam yung paghihirap. Andun ka na, ba't ka pa umuwi? Ayun. Kasi minsan, ang sakit, sad. That's sad. walang support. Minsan yung pamilya mo pa yung hindi magsusupport. Di ba may mga ganun? May mga ganon. Yung message ka lang nila pag may kailangan. Ay, may kilala ko. Naging ganun yung buhay.
nung nasa abroad siya, all out siyang magbigay, tumulong sa family niya. Tapos, nung umuwi siya, nung nagkasakit siya sa abroad, tapos napilitan siyang umuwi. Walang Walang tumulong. Sobrang naaawa ako kasi Sobrang ano yan, nakita ko siya, toxic oo, Filipino. nakita ko yung pag-boom ng career niya, yung mga post niya dati, or syempre, baka nakikita ko lang yung mga magaganda, pero maayos yung career niya nung nasa abroad siya. Tapos nung umuwi siya, parang nakikita ko yung mga post niya, gusto niya lang mag-gets. Mamasay. Ganun, nakakaawa lang That's kasi yung sad. pinagdaanan niya, parang di din naman niya deserve kasi tumulong siya, tapos ngayong nangangailangan, bigla Bibitawan siya. siya. Okay, Ano pa? so sa mga pinag-usapan natin, sa tingin nyo, minsan, kasi syempre may pagka-toxic din naman. Di naman tayo perfect. Yeah. Like, hindi tayo perfect na Nobody's perfect. santo na hindi tayo toxic. Syempre, toxic din tayo, di ba? Ako namin kung may toxic Lahat din tayo naman may ako. mga toxic ano. Toxicity. Yeah. So, feeling ko, yung pinaka hindi lang talaga natin maiwasan, mang judge. Diba? Parang, sino naman, lahat namin ko judger ako. Like, may makita lang ako. Well, di lang naman ako. Meron Siguro, kayo din, Baka mali. judge. Ayun, lahat naman siguro dumaan sa pagiging judger, di ba? Ako, inaamin ko, may pagka-judger talaga ako, may makita lang ako. Ganito. Mas minsan yung friend ko pa, hindi niya magets. May kilala ako Pero may friends ka sa support yung pagiging judger mo. Meron akong mga friends Judger din siya. na supportive naman sa pagiging judger ko. Like, pag may nakita sila, isang ganun lang, alam ko na. Alam mo na. Pero meron kaming isang friend, i-relate ko na naman to sa isang friend, na kahit ganong kindat yung gawin mo, kahit ganong ganito, hindi niya mapapansin. Tapos ang nakakatawa ba, pagdaan ng tao, Saka siya gaganon. Sasabihin niya, Sobrang sino yun? obvious. Sino yun? Nahuli na kami, di ba? Yung parang secret code nga lang eh, tapos Oo. biglang, sino yun? Sino yun? Oo. Sa shoutout ko ba? Alam niya na kung sino siya. Sabihin ko ba? Ito siya, oh. Ito siya. Alam na kung sino. Siguro yung na-adapt ko, Filipino time, I'm sorry. So, yun. Wino-workout ko naman. So, connect ko yung Filipino type. Ayaw mo nang na-adapt mo siya, di ba? Na-adapt natin yung pagka-Filipino type na pagka-rin. Pero, pag halimbawa may usapan, tapos pag sila naman, may miss ka din. Oo. Like for the yun boyfriends. pa, oo. For the boyfriends. Oo, tama. Pag sila yung na-late, Pag sila yung na-late, galit na Pwede galit na, ka. hindi oo. pwede. Pero pag ikaw yung na-late, okay lang. Okay lang. Di ba? Okay lang. Pero wino-workout naman namin yun. Wino-workout ko yun personally. Minsan ano kasi eh, di ba, parang pag hindi mo masyadong, hindi ka masyadong engaged dun sa pupuntahan mo talaga, or kapag alam mo na na pwede kang malate dito, or parang pwede kang Kaya mo namang makatakas. habulin. Oo. Ano naman, Filipino time talaga. Pero tignan mo, kapag ano yan, flight yan, or mga travel, ano yan, mas Aga. maaga pa sa alas 4. Party ka na natulog. Hindi na nakatulog. Mas maaga pa sa alas 4. Ako nasabi ko na kanina yung isa sa mga na-adapt. Hindi, parang hindi siya na-adapt. Ganon din yung thinking ko before. Yung mga OFW pag nasa ibang bansa, akala ko masarap buhay, mayaman, mapera, ayun. Pero ngayon, dahil nga nararanasan ko na siya, Nagbago na. oo, nagbago na yung ganong thinking ko. So yun, alam naman na natin lahat ng mga Traits. toxic Filipino traits. For sure, may mga hindi kami nasabi na siguro nasa top of your head. Oo, Yeah. comment down below guys. Yes, And comment down below Tsaka kung ano yung iwas kung hanggat maaari. Pwede naman natin iwasan na lang, ganun. Or huwag natin sanayin. Wag na, oo, Kasi wag natin. pag nakasanayan natin, mahirap talaga siyang tanggalin. Tsaka let's love each other, guys. Huwag na Sabi tayong nga- maging toxic sa mga spread love. tao. Kasi Sabi nga- hindi natin alam yung mga pinagdadaanan nila. Oo. Akala mo lang masaya, pero hindi sila masaya. Everyone has their own story. So let's break the cycle guys. Sa atin, Yeah. sa atin na siya mag-break. Para hindi nagayahin ng Ng ibang Oo, generation. ng younger generation. Hindi na maging toxic Filipino trait. So kung meron pa kaming mga hindi na-share or nasabi na mga Filipino toxic traits. Comment Yes, down please below, comment down below. and help us to realize each other's mistake. Don't make the other people that i-bring down pa yung ibang tao. Ganun. Tama.
Naku, sana nag-enjoy yung mga ano natin. Manonood. Manonood. For sure, makaka-relate sila. Oo, Madaming makaka-relate totoo. talaga. Like mga judger na makaka-relate. Sana mas maraming Judger. makarelate next episode natin. Yes! Excited ako! Next episode natin. Like, sobrang And, dami yung mga, abangan nyo! Abangan. Hint na lang nang sabihin natin. About college siya. Sorry, ayan. College yung pag-usapan natin next episode. So, sana manood kayo at abangan. Or comment kayo kung ano yung gusto nyo itanong or pag-usapan natin about sa About college life. oo. College Since life. same kami ng college, Escolarinas, and napanood kasi ng mga friends namin to. Yung unang episode. Natuwa sila. Natuwa sila from college. So, nag-suggest sila na pag-usapan yung college life. Excite naman ako. Abangan nyo next time. Before we end this video, may gusto lang kaming batiin. Isa siya sa number 1 supporter namin throughout. Diba? Ito siya. Tita Dali! Sana masaya ka, Mami. Na-shout ka na namin, Na-shout ka na namin. Support us. Please like and share our page. And subscribe! Bye-bye. Bye-bye!